Amen. Purihin ang Panginoon at tunay na napakabuti ng Panginoon sa bawat sa puso atin. At nakakatuwa naman na maraming bagong muka at yung mga dati natin mga nakasama sa phase 3, ngayon nakikita natin ulit. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat sa puso inyo. At tunay na napakabuti ng Panginoon. Lalong-lalo na po dito sa ating iglesia, sa ECC. So, ang ating pong title ng ating sermon sa araw na ito, yung pag-asang makakamit. Hindi sayang yung pagod natin para kay Lord. At yan po ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 14. Ang tema po nito ay pampagana at pampalakas sa ating paglilingkod. Alam niyo po, kaya ito po yung naisip ko na pamagat ng ating title ng ating sermon. Napakahirap po na napalayo kami ng aking family sa gawain ng ating Panginoon. Masyadong malayo po ito ECC para po sa amin. At sa aming pinuntahan, sa aming lugar, sa bagay, doon naman talaga kami nagmula. At sa biyaya ng Panginoon, kami nakarating dito sa Gentry. At natagpuan namin itong ECC. At dito rin kami sa ECC nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Siguro yung kalahati ng aming buhay, masasabi namin na tunay na mabuti ang Diyos para po sa aming buhay ng aking pamilya. Nakakamiss po yung gawain natin dito sa ECC. Kanina nga, nag-aawitan kanina, parang nag-flashback lang sa akin yung panahon na ako'y papaawit. Sadya nakakamiss. Sa pamilya ko nga, kanina malayo pa lang kami. Para bang excited na sila na makapasok dito sa Tierra. Dahil parang kumbaga yung aming puso, yung aming kapanabikan na unang-una makita kayong muli, makasama, nandun po. Sa ECC, marami kami natutunan. Dito natutunan namin kung paano maglingkod, unang-una. Dito rin nahasa yung aming talento sa namin ang aking anak sa pagpapaawit. Nakakapanabik o nakakamiss yung mga moment na yun. At sa amin naman pamumuhay dito sa Tierra, ang namimiss ko din yung pag-jogging, yung mga nakakahalubilo kong mga tao dito sa pag-jogging. Marami, yung mga bikers, mga nakilala ko, yung mga araw-araw tumatakbo, yung mga nagmamarathon. Sila po yung mga nakilala ko dyan sa paligid. Po. So sa atin po dito sa ECC, papasalamat po ako sa Panginoon na nakilala kong bawat sa inyo. Patuloy, nakakatuwa na patuloy na lumalago po yung ating simbahan. Kulang na lamang na magkaroon ng dalawang service, kung di talaga makikater sa umaga, pwede nang magdalawa. So, balik po ako doon sa kwento ko kanina, mga nakilala ko sa pagmamarathon. Minsan ay tanong ko doon sa mga nagmamarathon, doon sa mga lumalaban ng marathon, mga nagji-jogging, araw-araw tumatakbo. Talagang malayo yung mga tinatakbo nila Minsan 13, indang, tinatakbo nila hanggang dito. Tinanong ko sila kung ba't ganun, sobrang pagpapahirap nila sa sarili nila para lang makamit yung. Number one na sagot nila sa akin, unang-una yung premyo. May premyo pala sa bawat competition na sinasalihan nila, meron silang premyo. At yung karangalan, yung medalya na matatanggap nila. So, sa atin po mga Kristiyano, ganyan din po tayo. Bilang mga Kristiyano, bagamat nakakapagod,
Totoo yan, nakakapagod ang pagiging Kristiyano. Hindi naman ang pagiging Kristiyano lang natin ay yung every Sunday lang, ano po. Nauupo tayo dito, makikinig, hindi lang po yun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano po natin, hanggang sa labas. At nakakapagod po iyon. At minsan, nakakaiyak. At minsan, sa pagiging Kristiyano mo, dadanas tayo minsan talaga ng mga pagsubok. Yung mga pagsubok na hindi mo talaga inaasahan. Sa amin, sa pagiging Kristiyano namin, sa pagtanggap namin sa Panginoon, may balik ko lang ng kaunti dito sa ACC. Dito naranasan namin talaga yung bigat, yung matinding pagsubok. Talagang yung aming faith, talagang liyog-yog. Talagang masasabi ko na sinubok talaga, sinubok. At doon ko din nagawa naman na umiyak sa Panginoon. May binigay, pinagkatiwala ako sa Kanya, lahat ng pagsubok na iyon. At sa pagiging Kristiyano po natin, yung buhay natin bilang Kristiyano, minsan nakakaranas din po tayo ng pang-insulto. Insulto tayo minsan sa loob at sa labas ng ating sa loob at labas ng ating simbahan. Pero kasama po yan, diyan po tayo pinalalago ng ating Panginoon. Pero gaya ng mga lumalaban sa marathon, lumalaban sa yung mga siklista, lumalaban sa karera, tayo po, meron din po tayong tinatawag na finish line. May finish line din po tayo bilang mga Kristiyano. At meron din po tayong maasahang yung pinakamasarap, yung premyo. Amen? Amen. Yung premyo po. So, yan po yung sinabi ng ating Panginoon, Jesus, sa huling pahina ng Biblia. Sa Pahayag, chapter 22, verse 14. Ating pong basahin. Basahin ko po. Sabi dito, mapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang banal, Panginoon. Kayo po makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tunay na iyong kapangyarihan, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na kumikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, sa ECC, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami po inyong samahan, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Kumilos po nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa bawat sa puso amin, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mabuting tagapakinig, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami maging judge, Panginoon, ng iyong salita. Bagkos, Panginoon, buksan niyo po, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Maging, Lord, linisin niyo po ang aming isip, Panginoon. Pangunahan niyo po, Lord, ang inyong lingkod. Gamitin niyo po, Lord, ang inyong lingkod, ang aking buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna at makita sa aking buhay, Panginoon. Samahan niyo po ako, Panginoon, pangandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay, bago po tayo magsimula, nais ko po na batiin niyo po ang inyong mga katabi, ang inyong kapwa lingkod, dahil ang mensahe po natin ay para sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Taas nga po ang kamay ng mga lingkod. Dadalawa yung lingkod ng Panginoon dito. Mga bata pa. Amen. Pero alam ko, mga ano lang kayo, talagang masikreto lamang kayo. Si Fortis, lingkod ng Panginoon. So, amen.
Sabi dito, may binanggit ng ating Panginoon na bibigyan tayo ng tinatawag na karapatan. Napakasarap isipin na tayo bilang mga anak, bibigyan tayo ng karapatan ng ating Diyos na tunay na napakadakila. Nasaan ang Diyos natin? Nasa langit. Hari ng mga hari. Makapangyarihan sa lahat. Nakaupo sa kanyang trono. Ano po? So, ngayong umaga po, meron po tayong 3 uri ng karapatan na tatalakayin. Ano po? Sige po, umpisahan ko na po. Yung una, yung karapatan po nating makapasok sa lungsod. So, sabi dito, ano yung lungsod na ito? Ang lungsod na ito, yung tinatawag na Bagong Jerusalem. Ang bagong langit at ang bagong daigdig. Sa Revelation chapter 21, verse 2 at chapter 22, verse 3 and 5, basahin ko po. Basahin ko muna po yung verse 2 ng chapter 21. Sabi dito, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya na isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. So napakaganda po, inihanda sa atin ng ating Panginoon, bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin dito ngayon, mawawala na. Papalitan ng ating Panginoon. At ang ihahanda sa atin ng ating Panginoon, bago. Kumbaga sa isang putahe, mainit-init pa talaga kumukulo pa, talagang masarap. Napakasarap. Siguro, kung ang Sierra Nevada ay maganda, talagang mas maganda ito. Mas maganda ito siguro dun sa, tawag dito, dun sa mga lugar sa Paris, yung mga pasyalan doon, maganda, mas maganda. Kasi sabi, bagong Jerusalem, ang bagong langit at ang bagong daigdig. Kasi chapter 22, verse 3 and 5, sabi po dito, basahin ko po, wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ng trono ng Diyos at ng Kordero, at sasabihin siya ng kanyang mga lingkod. So, maswerte tayo. Tayong mga lingkod, Lalo na yung dalawang tumaas ang amay kanina. Talaga napakaswerte natin. Tayo'y maglilingkod sa mismong Panginoon natin. Sa bagong langit at ang bagong lupa. So, sa bagong langit at bagong lupa, malinaw na makakasama na natin ang ating Panginoon. Kasama na natin siyang mamumuhay. Sabi nga, siya yung magiging liwanag. Siya yung magiging ilaw natin. At maghahari ang ating Panginoon magpakailanman sa bagong langit at ang bagong lupa. Amen. Amen. So, meron pa rin nakatala sa John chapter 14, verse 2 and 3. Basahin ko rin po para malinaw. Sabi dito ng Panginoon, basahin ko po sa umpisa, sabi dito, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Sa verse 3, sabi dito, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen. So, sa bahay na pangako ng ating Panginoon, maraming silid. So, ibig sabihin nito, ang bawat isa sa atin na magtatagumpay, sa huling araw, may kanya-kanyang pangalan sa bawat silid na inihanda ng ating Panginoon. Sabi nga, di ba, nakatala yung ating pangalan sa langit. At sabi ng ating Panginoon,
maraming silid. Ibig sabihin, tigi-tigisa tayo ng silid. No? Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. So, sabi dito, ano ang ibig sabihin? Ganon. Sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, o Judgment Day, sa araw na iyon ay magkakaroon ng kalituhan ang mga tao. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. So nakakatakot. Nakakatakot yung panahon na iyon. Dahil magkakaroon ng kalituhan. Pero tayo, alam naman natin na tayo'y naglilingkod sa Panginoon. Pero may paalala si Mateo, chapter 7, verse 21, sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ko nga, sa araw na yun, magkakaroon ng kalituhan. Sabi, sa araw ng paghukom, marami magsasabi sa aking Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Pero nakakatakot yung sagot ng Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen. Nakakatakot, ano? Pero, kung unawain po natin, at sabi dito ng Panginoon, hindi lahat. Ibig sabihin, merong makakapasok. Sino yung makakapasok? Ayon doon sa ating binasa, yung mga gumagawa o sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So, kung babasahin natin, nakakatakot talaga, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. So dito makikita natin na yung warning ng ating Panginoon. Yung warning ng ating Panginoon na hindi porket tumatawag ka sa akin ng Panginoon, welcome ka dito sa akin. Hindi porket ikaw evangelist, welcome ka sa akin. Hindi porket ikaw ay may kakayanan magpalayas ng demonyo, welcome ka dito sa akin. Hindi So, isipin natin, nakakatakot talaga. Kasi isipin natin, tuwing linggo, nagtataas tayo ng kamay. Araw-araw tayo tumatawag sa Panginoon. Pero hindi po yan ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Merong mga tao sadya na ginagamit ang pangalan ng Panginoon, ginagamit ang gawain para sa kanilang pansariling adikain. Unang-una, para sumikat. Minsan ginagamit pa nga yung platform sa social media para kumita. At meron mga manggagawa na talagang habang sila'y nagsasalita, habang sila'y naglilibot, marami yan sila'y nagsasalita. Nangangaral sila. Nakakatakot ito. Kasi habang may nangangaral, merong sumasahod. So, hindi maganda. Hindi magandang tignan. Na ang salita ng Panginoon ay kakalakalin, gagamitin para sa pansariling kanyang sariling pangangailangan. Ang langit po ay hindi ito lugar ng mga ganitong tao. Ang langit po ay para sa atin ng mga taga-ICC. Ng mga naglilingkod sa Panginoon, may mga puso na tapat, nagsisisi, at tumatalikod sa kasalanan. Amen? Sana ganun nga po tayo. Tayo sa mga taga-ICC. So, masarap, Sa araw na yun, sabi, magkakaroon ng kalituhan. Ang mga tao, hindi nila alam kung saan sila pupunta. At kung mapapansin natin, nangangatwiran sila sa Panginoon. Panginoon, teka muna. Nangangaral ako para sa iyo, Nangangaral ako para sa pangalan mo,
Nagpapaalis ako nga ng demonyo eh. Nagpapagaling ako para makatulong, makapagpasaya, makapagpagaling ng mga tao. Pero nakakatakot yung sagot ng Panginoon. Teka, hindi kita kilala. Hindi kita nakikilala. Ang gawain mo ay masama. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Nakakatakot. Pero tayo, meron tayong tahanan. Meron tayong tahanan na inilahan ng ating Panginoon. Sana nga po, tayo po ay tapat sa ating paglilingkod. Tayo po ay may puso na masasabi natin ang binago ng ating Panginoon. At makakapasok tayo sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at ang bagong daigdig. Kung saan kasama natin ang Panginoon, hindi tayo bisita sa lugar na yun. Amen. Yan ang mabuti, no? Yan ang maganda, no? Kundi bilang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, andun tayo sa loob ng tahanan ng Panginoon. Gusto nyo ba yun? Gusto ba natin yun? Yun po ang ating asamin. Na tayo makapasok bilang anak. Kasi ang bisita, aalis pa rin yun eh. Aalis pa rin yun, yung mga bisita. Pero yung tunay na mga anak, doon talaga titira. At ang magiging ilaw nila, at ang makakasama nila, personal, ang ating Diyos. Makakaharap natin ating Panginoon. Napakasarap. Sana yun yung inaasap ng bawat isa, no, na makaharap natin ang Panginoon. Bagamat nakakatakot, pero sana, sa akin lang, personal kong desisyon, na masasabi ko na sana nga dumating na yung panahon ng Panginoon. Baguhin na niya. Kung mapapansin ninyo, yung paligid natin, napakagulo na. Yung gobyerno, lahat, yung mga nangyayari sa paligid, hindi na maganda. Kaya sabi ko nga, sana Panginoon, bumalik ka na para matapos na ang kaguluhang ito. So, masasabi ko, mga kapatid, sa mga lingkod, na magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Huwag po tayong titigil. Huwag po tayong titigil. Pwede magpahinga. Pwede magpahinga. Kasi nakakapagod nga eh. Bilang lingkod, nakakapagod. Bilang magulang nga, nakakapagod eh. Pwede tayo magpahinga. Pwede tayo magpahinga. So, ano man yung ministry natin sa church, tuloy lang ang buhay. Alam natin, sa bawat sa atin, alam natin kung ano yung ating ministry, At sa bawat ministry dito, merong isa lang spirit na kumikilo sa bawat isa. Kung ang ministry mo, tagapagsalita ng Panginoon, kung ang ministry mo, tagaluto, tagahugas, tagawalis, at minsan, nautusang bumili. Naalala ko si Jefferson, Wala na din si Jefferson. Wala na. So, ano man yung ministry natin dito sa loob ng ECC, isang espiritu lang ang kumikilo sa atin. Yung banal na espiritu. At sana, kung anong sipag natin dito sa ECC, sa ating paglilingkod dito, sa simbahan dito, ganon din yung dapat gawin natin kapag tayo lumabas na dito at umuwi na tayo sa ating bahay. Baka mamaya dito, ang sipag-sipag natin magwalis, ang sipag-sipag natin maghugas ng plato. Pero pagdating sa bahay, wait lang. Nagsiselfone ako. Wait lang. Yan yung mga ngayon Yan yung mga sagot ng mga kabataan ngayon. For this, maghugas ng plato. Wait lang. Pero sana, kung ano yung sipag natin dito, ganun din tayo kasipag sa bahay. Kasi sabi nga, yung ating unang ministry, yung ating pamilya, dito natin makikita na tayo'y naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pamilya. Amen. Buhay pa ba mga anak ng Diyos? O nakaka-boring ba? Nakaka-boring, Pero sige lang,
Ganun lang talaga eh. So sa ating pagpasok sa bagong langit at bagong lupa, sabi nga dito eh, sa chapter 25 ng Matthew, sabi dito, merong welcome home, merong welcome party na nakaabang sa atin. Sasalubong sa atin ang ating Panginoon at sasabihin niya, halika, tapat at mabuti kong lingkod. Makihati ka sa aking kagalakan, makiparty ka, magiging masaya ang buong kalangitan. Sarap, sarap isipin. At saka pinakamasarap talaga yon na sa isang bahay, kumustahin ka. Kahapon nga, may kachat ko yung ating yung isang kaibigan kong pastor, taga rito din sa Cavite. Sabi niya, Kuya Rick, sabi niya, minsan dalawa ko dyan sa inyo. Sagot ko, alam nyo, lagi po kayo welcome dito sa amin. Welcome po kayo sa pamilya namin. So, ang response niya sa akin, napakasarap nung reply mo sa akin na kami ay welcome. Yun ang pinakamasarap, na masabi, ng ating kapatid ay welcome sa ating buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. So, sabi nga doon sa ating awit, na yung may awit tayo dito, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil ang pangalan ko ay nasa langit na. Purihin ang Panginoon, nasa langit na ang ating pangalan. At sa pag-welcome sa atin ng ating Ama, sama-sama tayong magsasaya sa bahay ng ating Ama. Amen. Purihin ang Panginoon. At sa number 2, sabi dito, ay karapatan sa punong kahoy ng buhay. Amen. Anong klase ba itong punong kahoy na ito, Punong kahoy ng buhay. Basahin po natin ulit yung ating text kanina. Basahin ko po. Sabi dito, mapalad ang mga naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Okay. Yung punong kahoy pa lang yan, may bunga. So, ano ba yung punong kahoy na ito, So, i-ano ko lang ng kaunti, Sa Genesis chapter 2, verse 8 and 9, mayroon dalawang klaseng puno. Chapter 2, verse 8 and 9. Basahin ko po sa inyo. Chapter 2. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. So, meron palang dalawang klase ng puno, nandun sa kalagitnaan ng paraiso. Yung isa na puno, yun po yung ginamit ni Satan. Ginamit ni Satan para tuksuin ng tao. At yun ang naging ugat ng pagkakasala ng tao. Hindi ito po yung buhay, hindi po ito yung puno ng buhay, Ang ginamit ng kaaway para lilangin ang tao ay yung tree of knowledge. Yung puno na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At yan yung po yung napakailaman ng tao. At yan po yung ginamit ni Satan para lilangin niya at magkasala ang tao. So, yung isang puno naman, yung puno ng buhay, iningatan ito ng Panginoon. Pinroteksyonan ito ng Panginoon para huwag itong makain ng tao. Basahin ko po yung verse
chapter 3 at verse 22 and 23 po ng chapter 3 ng Genesis. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Sabi, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden at naglagay ang Diyos ng bantay na kirubin, naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. So, iningatan ng Panginoon itong puno ng buhay. Yung bunga ng punong kahoy na ito, sabi nga, magbibigay sa atin ng buhay na walang katapusan. Kagalingan sa lahat ng uri ng sakit. So, kaya ito'y iningatan ng ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, yung pag-aalala ng Panginoon, baka hindi na mamatay ang tao. Mabubuhay ang tao na punong-puno ng kasalanan. Dahil nagkasala ang tao, dahil kinaya niya yung bunga ng kaalaman, iningatan ng Panginoon. Naglagay siya ng gwardya, no? Naglagay siya ng gwardya at naglagay siya ng apoy para hindi malapitan ng tao. So isang halimbawa po dito, no? Yung isang nayon, para mas maunawaan po natin. No? May isang nayon na walang ospital, walang butika. So lahat ng tao doon, lagi may lagnat, sipon, may ubo. Ibig sabihin, mga sakiti ng mga tao. Lugar na ito parang talagang remote, talagang malayo sa kabiasnan. Tapos isang araw, may dumating na sasakyan, may dalang isang punong kahoy. At ang sabi, nung nagdala, itong dahon nito, pag ginamit mo, gagaling ka, sabi. At pag ito'y namunga, ang bunga nito, pag kinain mo, hindi ka na magkakasakit forever, kailanman. So, ano gagawin ng mga tao sa nayon? Araw-araw silang pupunta doon upang maglinis. Linisin nila yung paligid ng puno. Kung saan nakatanim ng puno, didiligan nila ito, aalagaan nila. Kahit pagod na sila sa trabaho, pupunta pa rin sila. Bakit? Dahil doon lang nila makukuha yung kagalingang kailangan nila. Yung lunas ng mga sakit na meron sila. So, ganun din po yung puno na i-offer sa atin ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng karapatan na makalapit, makakuha ng bunga nito. Para sa pagkain natin ito, hindi na tayo magkakasakit at hindi na tayo mamamatay. So, ang epekto nito, mawawala yung sakit natin at yung kamatayan. Kaya, sabi ko nga, tuloy lang yung buhay natin sa paglilingkod, mga kapatid. Lingkod lang tayo, maglingkod tayo hanggang sa dumating yung araw ng ating Panginoon. Hindi natin alam, wala nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Pero sabi, nagmamadali na. Kaya, magtiyaga lang po tayo. Tiyaga lang tayo sa paglilingkod. Sabi nga, di ba, meron tayong kasabihan ng mga Pilipino na pag may tiyaga daw ay may nilaga. Oh, amen. So, pero tayo, pag meron tayong tiyaga sa paglilingkod, ay meron tayong karapatan sa bunga ng puno ng buhay. Amen. Sabi ni Pablo, hindi daw po masasayang yung ating pagod sa Panginoon. Amen. Okay. Buhay pa ba ang mga anak ng Diyos? Amen. Naiinip na, no? Okay, sige. So, isa na lang. Tiyagain nyo na. Pero, paano natin ito makakamit, yung karapatan makapasok at makakain ng bunga? Sabi dito, ay sa pamamagitan ng paglilinis ng kasuotan. So, ang tanong, ano yung kasuotan? Amen. Ito na.
Ito yung buhay natin. Yung karakter natin. Kung paano tayo namumuhay. Paano ba tayo namumuhay araw-araw? Tayo lang nakakaalam noon. Kasi sabi nga, minsan, pagkabanal-banal natin dito sa loob ng simbahan. Pero pagdating natin sa labas, hindi ko sinasabing tayo merong ano. Baka mamaya paglabas natin dito, meron tayo ibang karakter sa labas. Sana kung ano yung karakter natin bilang mga anak ng Diyos. Dito sa ECC, sa loob ng ating simbahan, paglabas natin ganun din. Huwag natin babaguhin. Huwag nating hayaan na yung ginagawa ng Panginoon sa atin na inililipat niya tayo unti-unti sa kanyang tinatawag na spiritual na mundo na inilalaan niya sa atin yung bagong Jerusalem at bagong daigdig. Babalik tayo pa unti-unti. Meron ganun Babalik tayo. Huwag na kapatid. Kung binago ka na ng Panginoon, idalangin mo, magpakatatag ka. Tuloy-tuloy mo na ang pagbabago. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Baka mamaya abutan tayo na andun tayo sa labas. Sabi nga sa verse 15, di ba? May iwan sa labas yung mga asal-aso. Yung mga nagpapanggap. Kasi ang aso, minsan nagpapanggap yan na mabait Pero once yan, nilapitan mo, kakagating ka niya. Meron ganyan mga aso, hindi ko sinabi lahat ng aso. Ayaw ng Diyos sa mga asal-aso. Basahin ngayon 15, ano po? Sabi dito, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga sinungaling sa salita at sa gawa. Yung pagsisinungaling, yan, sige, okay lang. Lahat tayo nakakagawa niya, pero sana huwag na. Huwag na. Yung pagsamba natin sa Diyos-Diyosan, hindi tinutukoy dito na Diyos-Diyosan yung mga ribulto, kasi nakakaawa din naman yung mga ibang sekta, yung mga Katolik, kasi galing tayo dyan galing ako dyan. Lagi na lang pag binanggit sa Bible na Diyos-Diyosan, sasabihin yung mga ribulto. Hindi. Minsan yung sarili natin, nagiging Diyos-Diyosan natin yan. Minsan yung kagustuhan na natin na nasusunod, hindi na yung kagustuhan ng Diyos. Binago ka na ng Diyos, kapatid. Huwag ka nang bumalik doon. Dahil nga sabi ko nga, baka abutan ka ng Panginoon na nasa labas at makita itsura mo. Wag, sayang. Sayang yung pinagpaguran mo, yung pinagtiyagaan mo. Sayang naman. Ikaw din, kawawa ka rin. Ang taki mo, may iwan ka sa labas. Kahit sino, kahit yung mga anak natin, kawawa yung mga nasa labas. Kaya huwag natin asamin. Kung tayo inililipat na ng Panginoon, kung tayo binabago na ng Panginoon, magpabago na tayo. Huwag yung pabalik-balik tayo doon sa ating buhay noon. Inilagay tayo ng Panginoon para Para maging daan. Bagamat ang ating Panginoon Diyos o ang ating Panginoong Jesus ang tunay na daan, tayo'y ginagamit din ng Panginoon, ng Diyos, para maging daan sa ating kapwa. Maging daan po tayo, hindi po tayo maging bato na katitisuran. Kawawa po yung ating kapwa. Kawawa yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. At sasabihin mo, born again ako. Hindi po ako nagagalit Born again ako. Pero ang pamumuhay mo, kapatid, hindi nakikita. Sana, bilang mga anak ng Diyos, kung paano tayo dito binabago ng Diyos, sa paglabas natin, yun pa rin natin maging buhay.
Hindi naman ipinapapasan sa atin ng Diyos yung krus eh. Hindi literal na krus na napakabigat, hindi pinapapasan sa atin yan. Yung krus na pinapapasan sa atin, yun na lamang ating sarili na napakahirap na baguhin natin yung ating sarili. Pero kapatid, kawawa ka pag ikaw ay naiwan sa labas. Ang paliwanag ni Lucas sa mga may iwan sa labas, magngangalit ika yung kanilang mga ngipin. Sa galit. Kasi sabi nila, Panginoon, nangaral po ako. Naglingkod po ako sa inyo. Nagpalayas nga po ako ng demonyo eh. So sabi ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Hindi kita nakikilala. Kaya may iwan ka sa labas. Amen. So, nandun tayo, yung kanina yung pamumuhay, Mayroong nagtanong, yung kasuotan. Sige, basahin ko po yung chapter 7 ng Revelation, yung pahayag. Maganda yung paliwanag dito eh. Sabi dito sa 13 and 14, ng chapter 7. Sabi dito sa 13, tinanong ako ng isang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Sabi dito. Sabi sa 14, Ginoo, kayo po ang nakakaalam. Sagot ko, sabi ng... At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Nagpagal sila sa dugo ng kordero. Ano yung dugo ng kordero? Yun yung mga salita. Yun yung mga naririnig natin na pinapangaral sa atin nila Elder Ador, ni Pastor Albert, Pastor Lawrence, at ng mga leaders. Yan yung salita na araw-araw nababago sa ating pamumuhay. Sabi nga kanina, ano yung kasuotan? Yung buhay natin, yung karakter natin, yung pamumuhay natin. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa atin. Babaguhin tayo ng salita ng Diyos at isa pa, sa pamamagitan ng pagsisisi natin o pagtalikod natin sa kasalanan, pagsunod sa araw-araw. Hindi man hinihingi ng Diyos na perpekto, Hindi talaga tayo perpekto eh. Sa isang araw nga, hindi tayo magkakamali eh. Pero ang hinihingi ng Diyos dito, yung puso natin na lumalaban sa kasalanan. Inuulit ko mga kapatid, kung tayo binago na ng ating Panginoon, patuloy na natin ito. Mahirap man, tiyagain na natin. Kasi baka dumating ang Panginoon natin nga, tayo madatnan sa labas. Sabi dito, Sabi dito, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. At mapalad ang tumutupad ng mga propesiyang nilalaman ng aklat na ito. At dito, pinagtibay din ng ating Panginoon. At sinabi niya, sabi ng Panginoon sa anghel, huwag mong ililihim ang propesiyang ito, na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Dito, sa verse 11, magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa papakarumi ang marurumi, ngunit ang mabubuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti at ang banal sa pagpapakabanal. Amen. Kung mapapansin po natin sa ating bansa na lang, huwag na tayong lumayo pa. Kung makikita natin, yung mga insidente ng barilan sa bawat eskwelahan, makikita natin talaga dito, na ibinubukod na ng Panginoon yung mga anak niya
Kung mapansin ninyo, ang kabataan natin nandito sa simbahan. Nagtsatsaga silang makinig kay Elder Rick na kung ano yung pinagsasabi dito. Nagagalit. Pero yung iba, kung mapapansin po natin, andun sila sa labas. Pero hindi ko sinabing lahat ha. Yung iba, sabi nga ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama. At yung mabuti, sabi ng Panginoon, magpatuloy ka sa pagpapakabuti. At yung pagiging banal mo, ituloy mo lang sa pagpapakabanal. Amen. Nakakatakot na yung ating mundo ngayon. Pabata ng pabata yung gumagawa ng masama. Mantakin mo ha. Grade 9 yung pinakabatang sa ngayon Tsaka hindi pangkaraniwang baril. Parang yung assault rifle talaga. Kaya kung mapapansin mo, kung makikita mo, mahusay na mga bata kahit sa baril, kahit sa mga pagpatay. Pero sa mga kabataan natin dito magpatuloy tayo. Makinig tayo. Huwag tayong gumaya doon sa mundo nila. Mundo nila yun Inilagay tayo ng Panginoon dito sa kanyang kawan. Huwag nating iibahin yung tradisyon ng mga Pilipino na tayong mga kabataan na pag nakakita tayo ng mga may edad sa atin o matatanda, mag-bless tayo. Bigay natin yung paggalang, yung pagrespeto natin sa nakatatanda natin. Huwag nating ibahin. Dahil tignan mo, yung mga kabataan na iniiba nila yung kanilang estilo, napapahamak, nakukulong. Kaya mapalad tayo. Mapalad tayo mga nanay, mga tatay, na ang mga anak natin kasama natin dito sa kawan ng Diyos, dito sa ECC. At mapalad yung mga bata na narito dahil nandito tayo sa kawan ng ating Panginoon sa loob ng ECC. Sabi ko nga, sa pamamagitan ng pagsisisi, yung pagsisisi natin sa nagawa nating kasalanan, dapat tatalikod tayo. Huwag tayo ulit haharap doon sa kasalanan ginawa natin. Kasi baka matukso na naman tayo doon Kasi ang tunay na pagsisisi ay yung pagtalikod doon sa kasalanan na ginawa natin. Talikuran natin yan. Huwag na natin pansinin yan. Sabi ko nga, hindi man tayo perfecto, pero lumalaban. Labanan natin. Kung sila may masama, bayaan mo sila. Basta tayo, patuloy lang tayo magpakabuti para sa ating Panginoon. Amen. So, sabi dito, bakit maglilingkod? So, sa paglilingkod, dapat ilalagay ko dyan yung laundry shop. Nilagay ko yata yung laundry shop. Kasi parang yung ating paglilingkod, ito yung parang laundry shop ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Kasi habang tayo naglilingkod, patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon, natututo po tayo. Nauunawaan natin kung ano kalagayan ng ating kapwa, at sa kalagayan ng ating kapwa, natututo po tayo. Na ipapangaral natin ng tama yung salita ng ating Panginoon. Kaya, patuloy lang. Sabi nga yung runner, kahit tapos na yung competition, nakikita ko dito, takbo sila, takbo. Minsan 13 hanggang gentry, minsan tatakbo pa sila ng indang. Kahit tapos na yung competition, tuloy-tuloy pa rin silang tumatakbo kasi hinahasa nila Hinahasa nila yung kanilang sarili para hindi mawala yung kanilang galing sa pagtakbo. Para lalo silang gumaling at tumibay sa pagtakbo. Bakit? Dahil may medalya. Kaya tayo, mga kapatid, mga anak, tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod. Tayo magsasawa. Maging ano po tayo, maging masunurin tayo anak ng Diyos. Dahil sa paglilingkod, dito tayo matututo. Dito tayo mahahasa. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay, sige po. Magtapos na po. At sa ating conclusion,
Conclusion na tayo. Kaya tumakbo ka pa. Sabi niyo dito, no? Bakit tumatakbo ang runner kahit pagod na? Kasi sa dulo, may nakikita siyang medalya. Meron siya nakikita tumataginting, no? 20K na kilometers, no? Natatakbuhin niya, 21 kilometers. Tatanggap siya, sabihin natin, mga 10K. So, meron siya nakikita, kaya ginagalingan niya. Tayo rin, bakit tayo maglilingkod? Kasi, dahil meron tayong pag-asang inaasahan, meron tayong pag-asang makakamit mula sa ating Panginoon. Una, yung pintuan ng lungsod, ayun nga, bahay natin sa langit. Kalawa, yung punong kahoy ng buhay, hindi tayo mamamatay. Mabubuhay tayo magpakailanman. At wala ng sakit. Sabi nga, wala na raw pagluha, wala nang dalamating mararanasan ng tao. Dahil sa punong kahoy na nagbibigay buhay. Number 3, meron tayong malinis na damit. Ito yung karapatan natin bilang anak ng Diyos. Di ba tayo mga magulang, di ba? Yung mga anak natin, maghapon tatakbo yan sa kalabas, maglalaro yan, pag uwi niyan, tubal na yan, tubal na, marumi na, nag-basketball tubal na yan. Pero tayo, dahil anak natin sila, hindi natin sila pagbibihisin ng marumi. Pagbibihisin natin sila ng malinis na damit. Dahil, anak natin sila, ganun din ang Diyos. Bibigyan niya tayo ng karapatan bilang anak sa kanyang kaharian. Amen? Purihin ang Panginoon. At dito po ako magtatapos sa Hebreo, chapter 12, verse 1 and 2 and A. Sabi dito, sana po, naunawaan po natin yun. Huwag po kayo magagalit kung meron po nasaktan sa inyo, na yung kaninang dinaanan ko, na kung tayo binago na ng Panginoon, nilipat na tayo ng Panginoon dito, na tayo bumalik dito. Huwag po kayo magagalit sa akin. Sabi dito sa Hebrew, chapter 1, verse 2 and A, sabi sa verse 1, sabi dito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang bumabalakid na pumipigil sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsang ating sinalihan. 2A, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin.